Isang parlor yun na mayroong beautician, syempre. Pinakilala ko, same gender tong tatahaking ko eh. So, ang ginawa ko, pinatay yung ilaw. Nagkibit palikat na lang ako, pumikit ako. Pero sa loob ng 15 minutes eh, naganap yun eh. Sabi ko, maganda pala ang outcome, hindi pala mahirap. Tapos yun nga, binayaran ako ng 50 pesos. So, yung way back in 1993, ang 50 pesos nun, sasabihin na natin na pwede na. Sabi niya, Alfred, taga saan ka ba talaga, Alfred? Sabi ko, taga May Kawayan po. Ganun ba? Sabi niya, inom ka lang dyan, ha? Huwag kang matakot, mabait ako, ganyan. Tigasin eh. Tigasin talaga. Nung papasok na kami doon sa kwarto para may mangyari, nagubad yung general. Alam mo ba kung ano sinabi ng general? Ano po? Alfred, saktan mo ko, Alfred! Alfred, saktan mo ko, please! Biglang naging ganun. Nag-iba yung ano. Nag-iba. Ang daming guys. Grabe. Overwhelmed. Ang dami. May kumikindat sa'yo sa harap. May pumipito sa'yo sa kanan. May gumaganon sa'yo sa kaliwa. Iba't ibang laban ng tao mula sa buhay, karanasan, karera at industriya. Dito, mas malalim, mas totoo at walang halong palamuti ang usapan. Tara, tuklasin natin ang nasa ilalim ng bawat kwento. Ito ang Under the Surface. Ako nga po pala si Alfred Texon, 48 years old, from May Kawayan, Bulacan. Andito po ako ngayon sa Under the Surface upang magbigay informasyon sa industriya na aking ginagawa at kung ano yung mga bagay na nasasabi natin na hindi naman masasabing illegal pero diskarte sa buhay para mabuhay. At ito pong aking profession na isang callboy po. Ex-callboy po ako dati from 1993 up to 2015 po. Nagsimula po ako maging callboy kasi ako po'y galing sa isang mahirap na pamilya from May Kawayan, Bulacan. No? At mahirap lang kami at talagang super hirap. No? At kahit na mahirap kami, yung mga magulang ko kasi, pinilit nila akong pag-aralin sa private school. Kahit wala kaming pera, pinilit nila akong pag-aralin. Kaya lang, sabi ko nga, nung ako'y nasa private school, napapansin ko, bakit yung mga kaklase ko, nagtutumpukan sila, nag-uumpukan. Ngayon, lumapit ako sa kanila, tinignan ko bakit ganun. Yung pala, since private school yon, so may mga kaya yung mga klase ko, ako wala. Kukumparahan sila ng mga gamit, accessories sa katawan nila, like, meron silang bagong Swatch na relos. May mga sapatos silang branded na men dress, Colhan. Wala akong ganun eh. At mga bench bat, bench towel, mga Giordano t-shirt. Pero wala akong ganun eh. So sabi ko, ganun ba talaga ang buhay? Hindi ka makakasali sa isang usapan o sa ganun. Hindi ka in sa isang bagay pag wala kang branded. So parang na-torture ako ng ganun. Sabi ko parang gusto kong magkaroon din ng ganun. So, doon po nagsimula sa sarili ko, paano ko gagawa ng paraan para ma-acquire ko yung mga ganun at maging in ako sa society. Yun po. Dahil sa inggit, no? Sa mga bagay na ganun. Tapos po, paano pong ginawa niya pagkatapos na? Naghanap ako ng paraan. The only thing na pwede kasi na nag-usap-usap kami magkakabarkada sa Bulacan. Sabi ko, paano ba tayo magkakaroon ng mga ganyang branded, mga gamit na yan? Sabi, estudyante tayo, ganyan. Sabi, mga klase ko, sabi niya, magnanakaw ako para magkaroon ng ganyan, mga kaibigan ko. May sumagot na isang kaibigan ko, ako mambabakla ako, sabi niya. Kasi pag nambakla ka, kikitain mo yan. So sabi ko, madali bang gawin niyan ka ako? Sabi ko, tinanong ko yung kaklase ko na isa, yung kaibigan ko. Sabi, madali lang, meron ako experience, tuturuan kita, sabi niya. So sabi ko, sige, try ko, sabi ko. Kasi kami sa 10 sa 10 magkakabarkada, siya yung magnanakaw eh. Pero isa lang doon ang sabihin natin papatol ako yun. So naisip kong pumatol sa ganun para magkapera. Paano niyo po inumpisan ito? Nagpaturo ako sa sa kababayan ko si Boyet. Si Boyet kasi nakikita ko laging may mga konting mga gamit-gamit, accessories. Kapitbahay ko siya sa May Kawayan. Sabi ko, Boyet, paano ka nagkaroon ng ganyan? Pumapatol ako sa bakla, Alfred, sabi niya. Ganun ba kadali yun? Sasamahan kita, sabi niya. So, sumama ako sa kanya ng kinagabihan sa isang parlor sa May Kawayan. Isang parlor yun na mayroong beautician, syempre. Pinakilala ko, same gender tong tatahaking ko eh. So, ang ginawa ko, pinatay yung ilaw. Nagkibit palikat na lang ako, pumikit ako. Pero sa loob ng 15 minutes, naganap yun eh. Sabi ko, maganda pala ang outcome, hindi pala mahirap.
Tapos yun nga, binayaran ako ng 50 pesos. Eh, yung way back in 1993, ang 50 pesos nun, sasabihin na natin na pwede na. Kasi first experience ko, Ano sabi ko, pong year ito ulit? 1993, na magkaroon ako ng Yes, malaki experience. po ang 50 pesos that time. By the time, 50 pesos, eh, laban na. Although nagtataka ako, 50 pesos. Pero sige, lumakas ang loob ko kasi ang dali lang pala eh. 50 pesos, 15 minutes, bakit hindi? Di ba? Apo. So, tunto ako. So, anong nangyari? Ulit yun. Nung nawala yung 50 pesos, naubos ko na. Siyempre, babalik ulit ako doon sa parlor. Opo. Eh, pagbalik ko sa parlor, ayaw na akong kuhanin nung bakla nung beautician. Bakit po? Eh, siguro, naging ng nature nila na gusto nila paiba-iba eh. So, ang ginawa nila nung beautician sa nireto ako sa isang beautician din, na kaibigan niya. Sa same parlor po. Sa katabing parlor naman yon na may beautician. Inireto ako doon. So, anong nangyari? Kinagabihan din, pumunta ako for the second experience ko. Pinatulan ko yung gay, ganun din na setup. Biniyaran naman ako 100 pesos. By that time, yung 100 pesos by 1993, sabi ko, okay to 1993, 100 pesos. So, tuwan-tuwa ako sa second experience ko. Malakas na loob ko, 15 minutes lang instant money. Tuwan-tuwa ako. Madali lang, nakahiga lang ako gano'n eh. So, tuwan-tuwa ako. Kumita na ako ng 1993. Opo. So, nagpatuloy ito. Oo, ganito kasi ang nangyari, sir. Sabi ko, bakit 100 pesos? Akala ko ba pagka gumagawa ka ng ganitong dilihensya o under the table, di ba, na ganito, na dilihensya, pat 100 pesos lang. Akala ko ba malaki yan ang laban? Ngayon, tinanong ko yung parlor na kina-experience ko. Sabi ko, bakit mabababa? Kasi alam mo, Alfred, dito sa amin sa baryo-baryo, parlor, malilit, barya-barya lang kami, sabi niya. Kung gusto mo ng malaki ang pera, tumambay ka sa mall, lumuwas ka, meron isang particular mall sa Recto, tumambay ka doon, ang bigayan is 500 to 1,000. So sabi ko, wow, okay yun ah. So, pinuntahan ko yung mall na yun, the following day, nag-prepare ako. So, doon ako pumunta sa mall na yun. Tapos po. Ang mall na yun, actually yung mall na yun, matino naman yung mall na yun. Isitan Recto is matinong mall yun. Unfortunately, yung mga standby lang ang hindi matino. No, matino yung mall. Kaya lang, tambayan kasi ng mga fly-by-night, mga kalapating mababa ang lipad, mga callboy, mga hold-upper, snatcher, tumatambay doon, ginagawang pahingaan yung mall. So sabi, tumambay lang daw ako doon, magkakapera ako. So pagpunta ko doon, nagkaroon ako ng first experience ko, 500 na maganda na yung rate niya. Wait lang po. Paano pong approach pag ganun? Well, sa Isitan Recto kasi ang sabi kasi sa akin, tumayo ka lang, pumorma ka, rugged na forma, mag-ano ka talaga na forma, as in talagang poging-pogi ka dapat. Tumambay ka doon sa railings. May railings ang Isitan Recto eh, yung bakal na paikot. First floor, second floor, third floor, fourth floor. Mamili ka ng floor doon kung saan mo gusto mong standby. Gumanong ka lang, may kikindat sa'yo, may lalapit sa'yo. So, ganun. Apo. Nagkaroon ako ng customer. Actually, nung first day ko doon, na duty ko doon, first time na duty ko doon, ang dami. Ang daming guys. Grabe. Overwhelmed, ang dami. May kumikindat sa'yo sa harap, may pumipito sa'yo sa kanan, may gumaganon sa'yo sa kaliwa. Ano kailangan first come, first serve basis ka. Hindi mo pwedeng kausapin lahat. Yung isang experience ko doon, yun, 500 pesos. So, paano po yun? Once na nakaganon ka na sa railing, alam na nila yun? Automatic na yun na nagbebenta ka. Something. Binibenta kang commodity. Kasi alam na nila, sa forum mo pa lang no? So, it's up to them. It's up to you. Paano mo sisimulan yung conversation para mapunta dun sa negotiation. Usually kasi ang routine kasi, may lalapit sa'yo, makikipagkilala, shake hands, ganyan. Aayain kang kumain. Yan ang yun na pinaka-flow kakain muna kayo, then dun yung pag-uusapan kung ano gagawin nyo, saka magkano yung rate mo. Bago kayo tumuloy dun sa private place, no? Which is yung private place is mga motel sa paligid ng Isitan Recto. Marami doon mga third run, fly-by-night na motel na pipitsugin lang. Basta-basta lang. Kumbaga, makaraos lang ng sexual fantasy mo. Okay na. So, ayun, 500 pesos ang standard rate daw. Kaya inano ko na siya, 500. So, every time po na gusto niya magkaroon ulit ng client or customer, pupunta po ulit kayo doon. Luluwas kayo ulit ng Manila. Oo, ganun. Most likely. Ang ginagawa ko kasi since taga may kawayan ako, saka nung pagka-graduate ko kasi ng high school, hindi pa ako nag-enroll kagad ng college. Nag-skip ako ng isang year. So, isang year, buong year, tumatambay ako sa Isitan Recto araw-araw. Every day. Mondays to Sunday. Tumatambay ako doon. So, nasabi niyo po kanina, saglit lang naman yung ginagawa ninyo.
Ano pong ginagawa niyo pagkatapos nun? Usually, ang ganito po ang flow po eh. Ang ginagawa ko kasi nung natutunan ko yung isitan recto, ginagawa ko, tumatambay ako ng alas 12 ng tanghali. Okay. Precise yan. Everyday, precise time alas 12. Bakit? Ba't ka tumatambay ng alas 12, Alfred? Kasi yun yung oras na break time eh, ng mga tao, kung makakain sila. So pag tumambay ka ng alas 12 doon, there is a highly possible na ma-pick up ka ng alas 12. So usually, ang time na kinakain lang naman, running time is 2 hours. So 12 to 2, 12 to 2. yun ang first customer mo. Ngayon, pagkatapos ng, alam mo na, lalabas ka sa hotel, babalik ka doon sa pwesto mo, alas 2, may kikindat ulit sa'yo. So, kaya niyo po yun magdalawa? Actually, 3 everyday. 3 everyday. Sa, if my calculation is right, kung 3 sa isang araw, kung 3 by 30 sa 30 days, nakaka-90 akong guest. So, nakakamagkano po kayo sa isang araw? Nung time na yon? By the time na yun, kung may tinatawag kasi kami na kaming mga callboy doon, hindi naman kami grupo pero meron kaming parang lang din na Small community. communication na, Alfred, magkano kinita mo? Pag sinabi kong 555, 3,500 yon. O, ikaw, magkano kinita mo, Robert? Paring Robert, 543 lang ako eh. Sabi niya, ganyan. So, yun ang numbering system namin, kung magkano kinita. So, kung ako yung everyday tumatambay, nagne-net ako ng 1,000. Hindi ako nag-below ng 1,000 per day. Nung by the time na 1993, 1994, yung 1,000 malaking bagay na yun. So, ganun ang ginagawa ko sa everyday. So, gano'n po niyo po katagal itong ginagawa nung pabalik-balik kayo from Isitan, Bulacan to Isitan, nung time na natutunan niyo yan? Natutunan ko yan. Well, yun nga, kagaya na sinabi ko kanina, 12 to 6 eh. So, 3 customer sessions. Alas 6 ng gabi, Opo. boundary na ako. Opo. Sasakay na ako ng jeep. Pauwing may kawayan kasi may biyaheng may kawayan sa tapat ng Isitan eh. What I mean po is, ilang buwan, ilang taon niyo po ginagawa ito? Napaulit-ulit? Actually, yung buong year na yun na hindi pa ako nag-enroll kasi. So, 1993, 1994, isang taon kong ginagawa yun na gano'n, na everyday nandun ako, rain or shine, may bagyo, nandun ako palagi, 3 customers per day basis. Meron naman kasi minsan hindi, may nagkakaroon ko ng regular, may umuulit, may repeater. So, well, to sum it all up, talagang 90 clients per day basis. So, consistent po na ginagawa ninyo yun? Consistent yun, sir. Opo. At yun nga ginagawa ko. Pag umuwi ako sa bahay, nag-grocery na ako. Kasi sinusuportahan ko yung parents ko na mahirap din eh. So, nagpupundar na ako unti-unti ng mga gamit. Bumibili na ako ng mga ano-ano. Opo. So, yun, nakabili ako ng washing machine, yung first component ko, first paggawa ko ng CR, lababo. Kasi binata ako nung by the time eh. So, kumikita ako, sir. Nung time po na yon, ano pong pinapaliwanag nyo sa kanila pag tinatanong po kayo? Saan mo nakuha tong pera? Anong trabaho mo? Well, actually, yung parents ko ganito eh. Nagkaroon sila ng idea. No? Although, ganito kasi sooner or later, naalaman din naman nila at inamin ko kung ano yung ginagawa ko. Sabi ko, siguro, hindi naman nila maibigay yung dapat na para sa akin o para sa pamilya. Siguro, tinolerate na lang nila ako. Na, sige, anak, mag-iingat ka na lang. Kung ano man yung ginagawa mo, ingatan mo yung sarili mo. Kasi kahit na sabihin natin na taga Maykawayan ako, umabot din sa Maykawayan, may kumakatok na sa bahay namin this oras ng gabi. May nagdadala ng mga grocery. Yung gano'n, hi Alfred! Ito grocery mo. Pagbuksan mo ako ng pinto. Yung parents ko naman medyo discreet din. Kahit alam nilang ginagawa ko, wag mo bubuksan pinto kasi this oras na ng gabi, bumibisita pa yung mga ganyang klase ng tao. Pero although, tinolerate ako ng parents ko. Apo. So, nung time na ginagawa nyo po ito, wala po kayong girlfriend or any babae na nakakasama ng time na yan? Wala, usually girlfriend lang. Pag usually mga no commitment, lang. Maniniwala ba kayo, sir, mas nauna pa nga ako magkaroon ng experience sa gay kaysa sa opposite sex eh. Kasi nung by the time nagkaroon ako ng experience sa gay, wala pa akong experience sa girl noon eh. Nauna gay na naka-virgin sa akin. Nagkaroon lang ako ng experience nung ako na nasa Isitan Recto na minsan ganito. Sabi ko, ay, grabe naman. Laki na ng kinita ko. Ma-treat ko naman yung sarili ko. Sabi ko, gusto ko maka-experience ng babae. Sabi ko, wala akong experience sa babae. Sabi ko, may nagbibumulong sa akin, Alfred, yung kunin mo. Kaparehas din natin yung nagtitinda. Try mo lang, sabi niya. Doon ako nagkaroon na experience. Kumuha ko ng same ko rin. So, same feather ko. Opo. So, bukod po sa mga callboy na tinatawag ng mga nakatambay doon, meron din pong mga babae. Opo, may nakahalo rin po mga babae na nagbebenta ng kanilang
Ano, alam niyo na. Kasama, nakahalo kami doon na nag-iikot, nag-roam doon sa mall na yun. Ano po yun? O, magkatinginan lang kayo, alam nyo na isa't isa na kayo nagtitinda rin ng ganun. Siyempre, opo. Kasi araw-araw ka ba naman nasa isitan Nakikita mo sila araw-araw Ganun. Kung sino rin yung nandun kahapon, yun din nandun yung ngayon at present. So, ganyan kami every time, every day. Apo. So, magbalik po tayo dun sa kwento nyo kanina na gusto nyo rin tumikim ng babae nung time na yon. Paano po nangyari? Di pinika po yung kapwa ko. Apo. Nagkaroon ako ng experience sa babae sa ano pa rin, sa kalapating mababanli pa din. Yan ang tawag natin doon So sabi ko, parehas lang din pala parehas ka lang din naman magkakaroon ng sexual fantasy, parehas din naman ang outcome. I find it na parehas lang. Apo. Although straight guy ako Apo. hindi ako nagkakagusto sa lalaki, kaya lang ako kung ako'y magkakagusto sa lalaki, kailangan bayaran ako. Ganun lang naman ang ano doon Pero yung makakita ko ng gwapo, hindi ako na-attract na sa ganun. So, straight guy ako. Okay po. So, paano po yung nangyari pagkatapos ng paulit-ulit na nangyari ito? Patuloy-tuloy po ba taon-taon ginagawa nyo ito or nag-level up po kayo? Noong 2000, sinimulan ko 1993 up to 2004. Kaya lang, merong catch dito Nung 1994, nag-aral ako ng college kasi nag-enroll ako sa PUP Santa Mesa ng HRM. Sa umaga nag-aaral ako, sa hapon, self-supporting ako. Siyempre, saan magagaling yung baon ko, pagkain ko sa kaluho ko. Tumatambay ako after class sa recto. Nagtitinda ako. Alam mo na, dumidiskarte ako ng pera, gumigimik ako. So, nangyari yan up to 1995. Hindi ko na natapos yung college. At yun ang nangyari. So, nag-full time ako sa pagtambay. Wala akong ginagawa kundi tumambay. May pagkakataon po ba na may nakakita sa inyo, nakakilala ninyo na ginagawa nyo to? Yan naman, magandang tanong yan, sir. Ganito yan Would you believe it? Meron akong isang kapitbahay sa Bulacan na gay na kumpare ng tatay ko. Nagkataon na nasa Isitan Recto. Kinikindatan ako. Hindi ko siya kilala pero pamilyar yung mukha niya sa akin. Kinikindatan niya ako. Then lumabas kami, kumain kami, may nangyari sa amin. Sasabi niya, taga may kawayan ka? Taga may kawayan din ako Hinatid niya ako pa uwi kasi may dala siyang sasakyan Hanggang may kawayan, sabi niya. Ganyan. Ano ba apelyido mo? Tinanong sa akin. Nung sinabi ko yung apelyido ko, walang iya ka, sabi niya. Kumpare ko ang tatay mo. Sabi niya, biro mo kumpare ang tatay ko. Gay. Nagkaroon ako ng experience, kakilala ko mismo. Opo. So, paano po yun? Sinabi niya po sa tatay niyo? Hindi naman. Hindi naman kasi kahit sabihin, isumbong niya ako sa tatay ko, alam naman ng tatay ko yung ginagawa ko Sa bagay. So, wala na siyang wala nang kumbaga alam na Opo. So, nagulat lang ako na kumpare pala ng tatay ko. Tapos may mga iilan na mga taga may kawayan. Kasi hindi naman open book ako Nung ginagawa ko ito nung araw, sir, sa pagdidiskarte, yung pambabakla nung araw. Alam ng kapitbahay namin May mga kapitbahay ako nakakaalam. Kasi nung araw, medyo mayabang din ako nung araw Nung araw na kumikita na ako, mayabang ako yun lang. Na-misuse yung gamit ng pera. Nagpapakain ako ng kapitbahay, nagpapainom ako. Okay yan, ubusin ko yung 1,000. Kikitain ko bukas yan Ganun ako kayabang nung araw Kaya sabi ko nga, yun, ganun ang lifestyle ko nung araw, sir. Ginawa ko yun hanggang 2004. 2004. Ngayon, unfortunately, nung 2004, nag-iba ang trend Humina po yung pagko-callboy. Kasi naiba na po ang society at saka environment. Dumami po yung mga nagtitinda yung callboy. So, ibig sabihin, nung by the time ng 2004 pumasok yan, siguro marami na naghihirap na lalaki, marami nagkaroon ng bisyo, may mga naghahanap ng pantusto sa pamilya nila, dumami yung callboy. Umabot sa punto na sa Isitan Recto, tabi-tabi na kami doon. Na para bang 50 kaming callboy. Ang dami. Paano pa ako mabebenta? Ang dami na amin. Magkakatabi na kami. Nung araw kasi 4-5 lang kami nakapwesto. Talagang 4 kami. Nung 2004, ang dami. Tabi-tabi na kami. So sabi ko, naghanap ako ng ibang idea kung paano ko mabebenta. Ang ginawa ko, nung 2004, lumipat ako sa Ali Mall. Opo. Yung Ali Mall, matinong mall yan. Kaya lang, unfortunately, tinatambayan din ng ganon. Ang kagandahan sa Ali Mall, kukunti yung callboy. Parang 3-4 lang kami. Tapos malaki yan ang bigay doon, 1,000. Medyo mataas ang rate doon. Walang buraot, walang mababa. So, doon, paikot-ikot ako doon sa mall. 12 to 6 din ako doon. So, 2004,
tumambay ako doon. Kaya lang, napansin ko noong 2004 talaga siguro ang trend talaga ng pagko-callboy humina. So, napuwersa akong magtrabaho. Sabi ko, titigil na muna ako mag-callboy. Teka lang po. Paano nyo po nasabi na humina nung time na nasa kay Cubao? Kumukonti yung bakla na nakikita ninyo or dumadami pa rin yung mga callboy doon? Medyo dumami din yung callboy na standby Tapos siyempre outnumbered kami. So low supply and demand dyan Pagka mas marami yung callboy, baksak ang presyo, walang kita. Opo. Oo, ganun ang nangyari. So may economics pa yan. Napansin ko nga ganun So sabi ko, titigil na muna ako. Sabi ko, tama na muna yung pag-callboy. 2004, napuwersa ako magtrabaho. Since college undergraduate ako, madali ako makapasok ng trabaho. Ito sir ang nabago yung perspective So nagkaroon ng major turnover nagkaroon ng major shifting yung 2004 sa akin. Tinigil ko. Unfortunately, ito nakakatuwa. 2004, nag-apply ako sa isang company. Ang pangalan ng company is Bingo Bonanza. Kung saan medyo hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, maganda yung boses natin. Nag-apply akong bingo host. So, nag-apply akong bingo host dito sa company nito, 2004 hanggang 2008. Nasa company nila ako. Ito nakakatuwa. Siyempre, bumobola ka ng bingo. Opo. B4. Ang ganda ng boses ko. Minomodulate ko G57. Maraming nagbibingo na napansin ko, bakit ang daming kumukuha ng cellphone number ko sa binguhan? Yung pala, inobserbahan ko, ang mga nagbibingo pala, matrona, biyuda, mga ex-japayuki, mga hiwalay sa asawa. Most likely mga babae na medyo 50s to 80s medyo ang ranging ng edad nila. Opo. Nagbibingo sila. So napansin ko, ang kumukuha ng number ko, yung mga ganon. So sabi ko, wow, ibang klase Tumigil ako sa pag-callboy. Matrona naman ang pumasok. Sabi ko, binigay ko yung mga number ko. Ako noon, sige. Nakikipagkaibigan lang naman sila So sabi ko, nawala yung sa gay side. Pumasok yung mga sa matrona side. Nung career ko na yan, nung habang ako nagtatrabaho 2004-2008, naging 8 yung matrona ko. Sumakit ang ulo ko. So, teka lang po Pwede pong umpisa natin. Paano po yung unang experience niya dito? Paano pong approach naman ito? Yan, eto sir. Yan ang magandang tanong po. Kasi actually ganito So, siyempre, first year ko nagtatrabaho, may kumuha ng number ko, Alfred, pwede ba kita maging kaibigan? Gusto lang kita maging kaibigan. So, ganun lang. Sige. Di araw-araw, nagte-text kami nung babae na she claims na abogado siya na 60s ang edad niya na abogado siya at Harvard graduate daw siya, something like that. Sige lang kasi magaling mag-English text ng text sa akin hanggang sa kaibigan tayo Alfred kung may problema ka sabihin mo sa akin, sabi nung matrona. Nagkataon sir na mapuputulan ako ng kuryente wala akong kapera-pera kahit nagtatrabaho ako. Sasabi ko doon sa matrona, baka pwede makairam ng pambayad ng kuryente. Sabi niya, magkano ba kailangan mo? Sabi niya, 2,000 pesos. Sabi ko, nako, chicken feed lang pala yung problema mo, Alfred halika, magkita tayo doon kasi sa Harrison Plaza ako na-assign nung araw sa bingo So, sa Harrison Plaza, sabi niya, magkita tayo sa Benson, iabot ko sa iyo yung 2,000 mo. So, nakita kami nung babae, inabot yung 2,000, tapos meron pa akong 2 kilong grapes. So, doon nagsimula yun sabi niya, pag may problema ka, Alfred, sabihin mo sa akin, akong bahala. Sabi niya, money is nothing. Money is not a problem to me, sabi niya. So, nakasanayan ko na laging humihingi sa kanya. Araw-araw siya nagbibingo. Bigay siya ng bigay ng pera. Matalo manalo siya sa bingo. Nagbibigay siya. So, ganun na nangyari. Na may nagbibigay. Ngayon, meron pang nangyari. Hindi lang naman siya ang isang kumuha umabot sa 8 nga, sir. Bukod sa kanya, kumuha ng number ko, may isa pang kumuha ng number ko. May isang kumuha pa ng number ko. Ang total na bilang ko, 8. 8 sila. 8 na sabay-sabay po? Pinagsabay-sabay ko sila, sir sabi ko, hindi naman ako kagwapuhan. Siguro na ano lang sila sa boses ko. Apo. Ginarab ko yung opportunity na dumami yung kaibigan ko. Pero di sila magkakakilala. Apo. Katext ko sila ganyan. Hanggang sa doon ko naranasan yung magandang buhay. Bakit? Kasi may nag-aabot sa akin lagi ng pera. 1,000, 2,000, wala naman nangyayari. Kwentuhan lang. May nagbigay sa akin ng cellphone. Ang mamahal. Yung mga panahon na yun, yung 6600, that is 20,000 nung araw. Yung 6600 na Nokia. Ang ganda ng buhay ko na hindi ko pinapansin yung sahod ko sa casino So ito po, sir, itong 8 na to, may nangyayari po dito? Yan po maganda. Kasi ganito po pag ikaw nagmatrona kasi...
Usually, ang matrona kasi escort service lang naman yan. O, babayaran ka ng 1,000, 2,000, sasamahan mo maghapon. Alfred, libre ka ba sa day off mo sa Saturday? Gusto ko magpasama sa'yo, mamasyal tayo. So, syempre, ikaw, sasamahan mo yung matrona, magsisimba kayo, either magsisimba, mag-grocery, kakain kayo sa labas, magmomoling, or magbibinggo kayo sa ibang company. So, maghapon yan, sasamahan mo, bayad ka. Most likely, ang binibigay kasi ng matrona sa ganyan, pagka escort service, 2,000 eh. Yan ang rate niyan, 2,000, tapos pakakainin ka sa labas. Ngayon, pagka there will come a time na hindi mo na mapipigil yun, aayain ka mag-overnight. So, alam mo na yung mangyayari pag nag-overnight kayo. So, may gagawin kayo, syempre. So, pag nasa labas po kayo, halimbawa, ano po ang trato nyo sa inyo? Parang companion na pwede kayong i-holding hands, mag-kiss, Oo. or so parang boyfriend kayo? Parang gano'n na lumalabas na parang public figure kami, PDA, ganyan. Na kahit na magkalayo ang edad namin, okay lang naman, hindi naman ako nahihiya. Actually, ganyan sila, mga 70s, 60s. Ako by the time na that's 35, 40, ako mga ganun, ranging ng edad ko nun eh. So namamasyal kami, ganun, hindi naman ako nahihiya. Tapos, yun. Tapos pagkatapos po nun? Minsan naayain ka mag-overnight. Siyempre, hindi naman pwede sa lahat ng oras, mamasyal lang kayo eh. There will become a time na magkakaroon kayo ng intercourse eh. So, sa overnight, usually, ibang rate nun eh. Parang, ang pagkakaano ko kasi dyan, sila naman na nagbibigay, hindi ako nagpe-presyo eh. Ang overnight ko, usually, binibigyan nila 4,000 to 5,000. Malaki. Paggising mo ng madaling araw, ano na kayo, kanya-kanya na kayo, babayaran ka na. By the time, 4,000 to 5,000. Ano po ito? Sa place nila or sa motel? Usually motel. Magre-rent kayo ng by overnight. Kasi ang ganito kasi, ang kaibahan kasi niyan, pag ang gay kasi, ganun din naman yung hotel ka eh. Kaya lang sa gay kasi within 30 minutes, 1 hour, tapos ka na. Unlike sa matrona kasi, gusto kasi ng matrona ayaw nila ng short time eh. Gusto nila kasama mo sila maghapon. So, yun ang nangyayari. Minsan 24 hours mo silang kasama. Ayun. Yun ang nangyayari. So, paano po ang rate nun kapag 24 hours? Usually, kasama na yung overnight, saka et cetera. Usually, 4,000 to 5,000. So, malaki nung time na 2004 po. Ano malaki yun? Malaki na yun. 2004. Walo sila. Hindi ko malaman gagawin ko eh. So, paano po yun? Maya may nagtitext sa inyo. Walo yung inaalagaan ko. Alam mo, masakit sa ulo, sir. Sa totoo lang. Kumikita ka nga ng malaki, Apo. pero sasakit ang ulo mo. Bakit po? Kasi walo sila eh. Ilan yung ite-text mo sa umaga ng good morning? Walo sila. Sasagot yun. Kumain ka na. Kung lahat yung sasagot ng kumain ka na, ano yung susunod mong text? Scripted lang text yan eh. Mula umaga, kung ano yung gagawin mo, kung ano yung kinain mo, kumusta, maglalambing sa text yan. Yung walo na yun, naaalagaan mo sa cellphone yan. Napudpud yung kamay ko. So, paano po yung send to all? Kasi parang gano'n. Minsan kahit magkamali na mo, huwag mo na lalagyan ng pangalan eh. Pero yun, send to all nga yun. Ganun by the time eh. Wala sila eh. Apo. Yun ang ginagawa ko naman kasi ganito sila eh. Pagka mag-out ka sa Harrison Plaza ng casino, usually ang out ko is 7 or 9 p.m. Hindi mo malaman kung saan exit ka lalabas eh. Kasi kung susunduin ka ng 4, saan ka dadaan? Sino sasamahan mo? Apo, paano pa ganun? Pagka ganun, pinipili ko, parang ginaano ko lang ng MWF, TTHS kung sino pwede ko samahan. Ang problema minsan, dahil siguro nagagandaan sila sa pakikisama ko, pag-aalaga ko sa kanila. Silang walo, laging present sa bingguhan, nagbibinggo eh. So, magkakilala rin po ba itong mga to? Hindi sila magkakakilala. Pero nagkakaroon na sila ng hint eh. Apo. Kasi sa bingguhan, pagka in my not so busy time, bumababa ako sa stage, kinakamayan ko sila, chika-chikahan ko sila. Siguro nakakalata sila. Yun, ganun nangyari. Pero ang nangyari nga niyan, one time, nahuli ako ng isa eh. Opo. Paano po nangyari? Siyempre, ang Harrison Plaza kasi 4 ang exit niyan eh. Kung 4 yung nagbabantay sa akin, ililigaw ko yung 4, isa lang ang sasamahan ko. Yung 3, ililigaw ko yun, isa. Doon ako sa likod ng Harrison Plaza lalabas, sa may High Alay, doon ako lalabas. Sasamahan ko yung isa. Unfortunately, hindi ko napansin, may nakasunod pala sa likod ko. Na matrona din. So, pagsakay namin ng taxi, pagsasara ko ng pinto, bigla niya sinuntok yung taxi. Nung matrona sa labas. Opo. Sabi nga nung kasama ko, sino ba yun, Alfred? Sabi ko, wala, siraulo lang kako yan. Sabi ko sa driver, bilisan mo, paspasan mo, may siraulo doon sa labas. Nahuli ako sa akto eh. Na may kinakasama pa pala ako isa. So, naging ganun complicated ang buhay ko. Kumikita ka nga, may pera ka, pero grabe, sir. Napakagulo ng buhay ko. Pinagsabay niya po kasi. Walo kasi. Hindi ko alam gagawin ko. Yung magtutulog ka na lang sa gabi, magte-text ka pa. May magmi-miss call pa, may tatawag. Ang grabe, wala akong pahinga nun. So, hindi po kayo nag-girlfriend?
Hindi na, may girlfriend ako nung by the time, actually, nung by the time na yun, nag-asawa na ako noon eh. May asawa na. Nag-asawa ako ng 1998 at kinasal ako. Alam ni Mrs. yung ginagawa ko eh. Actually, nung nagko-call boy ako, alam din ni Mrs. Naipangako ko kasi kay Mrs. titigil ko na. Kaya lang yun nga, unfortunately, noong 2004, tinigil ko naman. Kaya lang pumalit na matrona. Alam ni Mrs. Kasi sabi ko, practical lang tayo. Wala naman nawawala sa akin. Sasamahan ko lang naman kumain sa labas yan. Bibigyan tayo ng pera. Pumapayag si Mrs. Opo. Minsan tumatawag pa ngayon matrona kay Mrs. Mrs., pwede ko ba mahiram si Alfred? Ganun po ka-open. Oo, okay kay Mrs. Kasi si Mrs. naman tumatanggap ng lagay. Kasi yung matrona, binibigyan siya ng mga signature bags, ng sandals. Tanggap na ng tanggap si Mrs. Sabi, wala namang mawawala sa'yo. Okay lang, Alfred. Sige, samahan mo na. O, sige, papasama lang ako kay Alfred sa Divisoria, may bibilin. Payag naman si Mrs. Tapos may there will come a time na pumupunta rin yung matrona sa amin sa May Kawayan. Nireregaluhan yung mga anak ko ng pera, regalo. Mrs. ko binibigyan din. Parang naging kaibigan pa nga ng Mrs. ko eh. Yun, oo. Tapos, yun nga, gumulo din buhay ko by the time. Bakit po gumulo? May nanggugulo ring babae. Kasi meron kasi isang babae doon na gusto kanyang angkinin ng buo. Huwag ka na umuwi sa pamilya mo, sa akin ka na lang. Ganun. So, kumbaga, napunta lahat sa kanyang head, lahat na akin ka, gusto ko. Nahulog talaga siya. Nahulog talaga na ang terms niya, Alfred, ang Pasko ko ay hindi December 24, hindi December 26. So, ang Pasko ko ay 25. So, dapat kasama kita. Ang Valentine's ko, hindi 13, hindi 15, kundi 14. So, kung i-analyze mo yung words na yun, ibig sabihin, dapat siya kasama mo. Hindi yung asawa mo na original, di ba? Grabe eh. So, paano pang ginawa niyo ng time na yun? Wala na akong magawa. Hindi ko kasama yung pamilya ko pag birthday ko. Pag Pasko, hindi ko kasama. Kasi mas pinili kong kasama yung nagbabayad eh. Ano pong sabi na asawa niyo ng time na yun? Nagagalit na yung misis ko. Sabi niya, yun na lang yung mahalagang okasyon, Alfred. Ba't binibigay mo pa sa kanila? Sabi ko, wala akong magawa. Bayad tayo eh. Alam mo kasi, sir, pagka ganyan tumatanggap ka sa ng bagay sa isang ganyan, kontrolado ka. Hindi naman pwede na, hoy, pengin pera, alis ka dyan. Hindi ganun yun eh. Or else mawawala po ano? Oo, aalagaan mo rin yung client na hindi pwedeng pera ka lang ng pera. Siyempre, aalagaan mo yun eh. Binabayaran ka, susunod ka. So, may condition. May condition yun eh. May dosage yun eh. Ganun ang style nun eh. Umabot sila ng hanggang 2008, nag-resign ako sa casino 2008 eh. At tuloy yan ang pagko-call boy, saka tuloy pa rin ang pagmamatrona by the time. Pinagsasalit-salit ko siya. Opo. Tapos paano po natapos ito? I mean, yung kinakasama nyo na matrona. Well, tinigil ko na to nung actually, unfortunately, mga 2015, tumigil na ako sa pangmamatrona eh. Bakit? Kasi unang-una, naubos na sila eh. I mean, what do you mean naubos? Nagsawa na, siyempre. Hindi naman pwedeng habang buhay kasama mo sila eh. So, you mean yung kalakaran po? Oo. Usually talaga magsasawa at magsasawa. Either magsasawa, naubos ang pera, na-stroke o namatay. Yan lang naman ang reason ba't nawala yung matrona eh. Opo. Sa ngayon, kung ako'y tatanungin ninyo, at present time ngayon, meron pa akong dalawa. Kaya lang yung dalawa, hindi naman kasi kayamanan masyado yun eh. Kumbaga, siguro natapat ako sa middle class lang. Kumbaga, okay na sa akin yung middle class. Ganon. May existing pang dalawa sa ngayon. Tapos, sige, tumigil na ako. Kaya lang, siyempre, sometimes talagang, hindi ka Opo. Kahit naglalakad ka sa kalsada, makikindat sa'yo. So, kumbaga yung bangungot ng nakaraan na yun, babalik sa'yo. It's all coming back to me. So, wala naman ako magagawa. Sabi ko. Curious lang po ako, sir. Nagkaroon din po ba kayo ng sakit para dyan sa na yan? Sa ganyang gawain? Usually ganito eh. Marami nagtanong sa akin, nagkasakit ka ba, Alfred, sa pambabakla? Actually, hindi ako nagkasakit sa pambabakla eh. Kasi kami mga callboy, professional kami. Iniingatan namin yung mga bagay namin, lalo na yung hygiene namin. Ngayon, kung may condition na may hinihiling yung bakla na hindi namin maibigay o gano'n, sinatapat namin sila hindi namin kaya or gumagamit kami ng contraceptives. Kasi pag sinabi mo kasi kami professional callboy, hindi lang kasi kami, all the way kami. Sa tagal ko sa industriya ng ganito, so all the way ako, nag-ingat naman ako. Nagkasakit ako, hindi ko nakuha sa bakla eh. Kasi ako minsan, sir, pag kumita na ako, sabi ko, parang gusto ko i-treat yung sarili ko. May nakita akong, malaki puwet. Ang inang kahinaan ko, malaki balangan sa kapwet, susundan kita. Siguro, nakita ko siya, sinundan ko siya. May nangyari sa amin. The following day, hirap na ako umihi. So, I just found out na
Nagkaroon ako ng tulo, which is gonorrhea. Etong nakakatuwang part, kasi nung panahon na nagkasakit ako, wala akong problema sa doktor. Bakit? May client akong baklang doktor. Nung araw kasi, magagamit mo silang lahat sa impluensya. Like halimbawa, may problema ako sa kalusugan o kailangan ko ng vitamins sa supply, may gain na ba? Doktor eh. So anytime po pwede kayong... lalapit ako eh. Libre ako ng check-up, consultation, libre lahat. Nagkaroon ako ng problema sa kaso, ilan yung naging abogado kong bakla? 4. Nagagamit ko sila. Pag yung mga anak ko kailangan ng libro, nakakakuha ako ng libro. Bakit? Kasi may mga teachers akong bakla. So, lahat sila nagagamit ko. May police akong bakla, may general akong bakla. Pagka may problema. Oo, pero hindi ko pwedeng sabihin yung pangalan on the air. Kasi kailangan ng protection na natin ng kanyang reputation. Merong general na bakla. From the PNP. Opo. Curious lang ako, sir. Ano po yung pinakamatindi nyo nangyari dito? Yung hindi nyo makakalimutan? Well, ganito eh. Sa ginagawa namin, may mga may encounter kang kakaiba, kakatuwa eh. Like halimbawa yung general na yun. Kasi yung general na yun, makikita mo sa TV, matipuno yun eh. Opo. Ginagalang, nire-respeto. Pero si general, pagka nagpunta ako sa bahay nila, ang bahay kasi niyan, meron silang bahay sa BCDA. BCDA, what is BCDA? Business Conversion Development Authority. Sa Taguig yun, may pabahay ng mga pulis at sundalo doon sa particular ng Taguig area. So, may mga unit sila doon. Dinala ko doon sa unit na yun ni general. Uminom kami. Sabi niya, Alfred, taga saan ka ba talaga, Alfred? Taga may kawayan po. Ganun ba? Sabi niya, inom ka lang dyan, ha? Huwag kang matakot. Mabait ako, ganyan. Tigasin eh. Tigasin talaga. Nung papasok na kami doon sa kwarto para may mangyari, nagubad yung general. Alam mo ba kung ano sinabi ng general? Ano po? Alfred, saktan mo ko, Alfred! Alfred, saktan mo ko, please! Biglang naging ganun. Nag-iba yung ano. Nag-iba. Para ba siya sa sinapian? Sabi mo, biro mo, kagalang-galang tong taon to. Pagdating pala sa kama, ganun. Sige, kagatin mo, katawang ko, Alfred. Biglang nabago. Nawala yung bruise ko na. Yung pala, kumbaga, mayroon siyang dark side eh. Yun ang mga nakakatuwang part. Tapos, there will come a time na meron pang isang nakakatuwa na may pumikap sa amin sa Isitan Recto, 7. Opo. Sabi nung bakla, kailangan ko ng 7, Alfred. May kilala ka bang callboy 7? Eh, may mga standby doon. Punta kayo dito, 7 raw tayo, sama-sama tayo. Merong traveling agency sa Ermita, parang may birthday. Eh, ang staff puro bakla, 7. Yung traveling agency, so 7 staff sila, 7 rin kami. Nagkaroon ng orgy doon sa agency. So, paano po yung palitan yun? Oo, ganun nangyari. Eh, kasi sa trabaho namin, di ka pwedeng maselan eh. Opo. Kaya all the way ka, kung anong klaseng kalokohan o kababuyan So, minsan eh. first time nyo po nangyari yun? First time nangyari yun na nag-orgy eh. So, paano pong pakiramdam nyo ng time na yun? Feeling ko parang nababoy ako. Kasi unang-una, standard rate lang ang binigay, 500. Sabi ko, paano yung isa na yun na tumikim sa akin? Yung isa tumikim sa akin. So, dapat, i-compute ko yun. Tigpa 500 yun. Umikot sila eh. Umikot sa akin, umikot sa kasama ko. Panalo sila nun. Panalo sila doon. Kaya sabi ko, siyempre, nung mga panahon na yun, teenager ako noon eh. So, siyempre, tatanga-tanga pa ako sa transaction. Pero nung as days goes by, nag-evolve naman ako. Nag-iingat na ako na mautakan ako. O maisaan ako. Ganyan. Yun po. Ganun na nangyari. Tapos, there come a time na may pumikap sa akin, Alfred, ganito gagawin natin ha. May ibang fetish eh. Iba-ibang fetish nila. Alfred, meron akong pagagawa sa'yo ha. Matulog ka dyan sa sala. Pinikap ako ng gay. Patulog ka dyan sa sala, patay mo yung ilaw, mamayang gabi, hintayin mo, may mangyayari. Sabi ko, ano kayang klase natin? Okay na, payag ako. Yung bakla, meron siyang promotion na puro babae, nagja-Japan. Apo. So, inagabihan, nalimpungatan ako, may gumagalaw sa katawan ko. Babae, hindi bakla. Yung pala yung bakla, nanonood sa kabila. Nagsasariling sikap siya habang pinapanood niya yung ginagawa. Kanya-kanyang fetish. So, yun yung fetish niya. Manood lang. Manood ng ganun, hindi ka gagawin. Merong ganun fetish. Apo. Pero naintindihan nyo na po yung assignment yun noong time na yun. Oo, okay naman. Tuwan-tuwa naman ako noon kasi dahil opposite sex yun. Nararamdaman ko babae. Sabi ko, ibang klaseng fetish. So, what I mean is, sa trabaho namin ganito, iba-ibang may encounter mo eh. Apo. Wait lang po. Sino po yung babae? Malamang ano yun eh. Sa promotion. Na alaga ng stay-in siguro doon. Na for Japan yun. Kumbaga pinakiusapan niya, ano muna, mag-ano kayong dalawa. Sabi niya, siguro. Habang nanonood yung gay na nagsasariling sikap. So, what I mean, yun nga, sabi ko, may kanya-kanyang fetish eh. So, may mga unusual na mga ganyang pangyayari. Apo. Ganito kasi ang matrona, sir. Kailangan ano pa rin natin na ang matrona is
ano muna natin yung matrona, ba't nagkakaroon ng matrona? Ano? Yung matrona kasi maaaring na-deprive sa pagmamahal, namatay ang asawa, o wala nag-aalaga, nagbibigay ng attention sa pamilya. Apo. So, ang nangyayari, yung matrona, lumalabas minsan, mamimit mo sila, either, saan mo ba makikita ang matrona? O, bibigyan ko kayo ng idea kung saan nakukuha ang matrona, no? Either sa ballroom, kung dance instructor ka, o DI ka, marunong ka magsayo, makakakuha ka ng matrona. Hanggang ngayon may ganun pa po. Ano? Meron ganun. Mm-mm. Kung magaling ka sumayo, makakabingwit ka. Sa mo makukuha pangalawang matrona sa mga bingguhan, sa sugalan. Pangatlo, saan pa? Sa mga sumba. Doon mo sila mamimit. Oo. So, ganun ang nangyayari. Ngayon, ganito, tinatanong nila, ano ba ginagawa mo, Alfred? Sabi ko nga, china-challenge ako ng mga kaibigan ko, ng mga nakakilala sa ano ba ginagawa mo? Sabi ko nga sa kanila, kung kaya mo yung ginagawa namin sa matrona na makipag-kissing, kaya mo ba makipag-kissing sa 70 years old? Kaya mo bang makipag-foreplay sa 70 years old? Kaya mo ba na romansahin ang 70 years old? Kaya mo bang gawing 16 years old yung matrona na iparamdam mo sa kanya na para siyang dalaga ulit? Na hindi niya, matagal niya nang hindi nararanasan. Kung kaya mo yun, well, okay ka. Eh, yun ang ginagawa namin eh. So, siyempre, pag ikaw binabayaran, gagawin mo. So ano po ito? Natutunan nyo na lang po by experience. By experience naman. Saka sa akin naman, walang problema kasi babae naman yun eh. Oo, yun nga lang ang ano doon is, mas may edad sa'yo. So, regardless ng edad, siyempre, game naman ako eh. Pero marami naman po kayo natutunan sa kanila. Oo, marami naman ako natutunan sa mga matrona. Eh, isa sa mga bagay na mga natutunan ko dyan, yung na-experience ko lang. Opo. On my part, nakakain ako sa mga restaurants mamahalin. Eh, laki ako sa hirap, sir eh. Hindi ako makakakain sa mga ganung bagay. Sa squatter kami nakatira eh. Dahil sa matrona, nakakain ako sa mga restaurant mamahalin, mga hotels na mamahalin, nakapunta ako sa mga places na hindi ko napupuntahan. Lahat yun na-experience ko sa matrona. At yun nga, ginaguide din naman nila ako. At the same time, hindi lang puro ganon, di ba? Marami ako natutunan. Ganon din sa geyser. Isa sa mga maganda kong may papaliwanag dito sa Under the Surface is ang pinakamaganda ko experience, nalibot ko yung buong Pilipinas. Bakit mo nalibot ang buong Pilipinas, Alfred? Kasi nung panahon kasi namin ng mga gay, may mga gay kasi ay pumunta sa motel eh. Natatakot sila, discreet sila. So ang gagawin nila, Alfred, ito yung address ko sa Isabela, puntaan mo ko. All expense paid trip. Puntaan mo ko sa Isabela. Eh sa tagal ko sa industriya, 22 years akong callboy, nalibot ko yung buong Pilipinas from Isabela, Cabagan, Kawayan, Santiago, all the way hanggang Zamboanga, hanggang Mindanao, nailibot ko yan. Nakasakay ako ng aeroplano, na-meet ko mga iba't ibang klase ng tao. Eh, ang tansya ko na pinatulang kong bakla, sir, sa totoo lang, kung tama ang bilang ko, if my calculation is right, from 1993 to 2015, kung sa 19 bakla sa per month basis, or 1,000 plus na bakla per year, umabot ako ng 20,000 na gay. Dumaan sa katawan ko, sa buhay ko. Ang dami nun, sir. Totoo po yan. Kung hindi po sila naniniwala, eh, baka gusto nyo puntahan nyo yung logbook ng Isitan Recto at ng Alimol. Bakit naka-logbook? Ilang beses na ako hinuli. Paano po nangyayari yun? Eh, siyempre, security guard, nakikita lagi nakatambay yan dito ah. Eh, inuhuli ako ng security guard. Ngayon, ang ginagawa ko, nagre-reason out ako. Ba't ka nagtatambay? Araw-araw ka namin nakikita. Dinadala talaga ako sa security office. Eh, nangangatwiran ako. Bakit? Ito resibo ng kinain ko. Kasi pag kumakain naman ako, break time ko sa Isitan, umibili ako ng pagkain ko. Eh, tinatago ko yung resibo. Customer ako, pare. So, hindi lang ako tambay. Ang sitahin mo yung hindi gumagastos dito sa Isitan. So, nare-resolve yun. Ganun din sa, alam mo, linuhuli ako ilang beses doon eh, na familiar face, na baka meron daw akong gagawin na hindi maganda. Sabi ko, hindi customer ako eh. Wala akong magawa. Gusto kong tumambay, malamig. Kumakain ako dito. So, yun ang re-reason out ko yun. Walang problema. Pero ganito sir sa matrona side kasi sa gay, wala akong naging problema doon. Sa gay, may problema pala ako. Na-stapa ako dyan eh. Nangyari sa akin, may mga scammer kasi nung araw, sir, na gay eh. Na nabiktima ako. Paano ka na-scam, Alfred? Talino mo sa ganyan. Callboy ka na, utakan ka. Well, ganito, mayroong one time na gay, sabi niya, may nangyari sa inyo. Paglabas nyo sa motel, hindi kayo nabutan ng pera. Sabi niya, bayaran kita, Alfred, sandali, pipila lang ako sa ATM. Magwi-withdraw ako. Sige, ako naman panatag ang loob ko kasi nasa ATM. Paano makakatakbo yun? Ano? Pumasok doon sa ATM, inabot ako ng kalahating oras kaantay. Hindi lumalabas doon sa ATM booth. Yung pala yung ATM booth, may exit sa kabila.
Umikot na. Umikot. Na-stop ako. Na supposed to be, dapat kumita ako. Nagalaw ako, na libre. Nangyari sa akin madalas yan. Opo. Siguro hindi lang 2 times, 3 times na nabiktima ako ng ganyan. Meron pang one time, sabi, Alfred, dali, kukuha na ako ng pera. Binuksan yung pinto. Ang tagal lumabas. Sabi ko, buksan ko nga yung pinto. Pagbukas ko ng pinto, isang compound pala na 30 units na bahay. Yung pala yung main entrance, kala ko bahay yun. Yung pala, entrance ng compound. 30 units yung bahay eh. Saan nagtatagong bahay yung pumasok na yun? Hindi ko alam. So, paano po yung pag ganun? Iniiwan Wala na. Wala na ako consider na profit loss na yun. Kasi wala na eh. Ganun na nangyari. Yan yung mga untoward incidents. Sa Matrona, meron nangyari sa akin ganito eh. There was one time, may tumawag sa akin. Opo. Hello, Alfred? Si Alfred ba to? Sabi ko, opo, sino po ito? Ako nga pala yung asawa ni Mary Ann. Sinabi ko na yung pangalan, hindi na mapildido. Ako yung asawa ni Mary Ann na ginagawa mong Matrona, na pineperahan mo lagi. Ginawa mong ATM ang asawa ko, hayop ka. Pag nakita kita, papatayin kita. Kilala kita at alam mo saan ka nakatira. Yun, na-trouble ako ng ganun. Paano pong ginawa ninyo? Tinigilan ko na yung pangmamatrona sa isa na yun. Kasi, yung nangyari pala, siguro, nakita kasi yung matrona kasi inalagaan ako for 10 years eh. Ang kagandaan doon sa matrona na yun, sir, pinapadala na ako sa Cebuana every week. 1,000, 2,000, weekly basis. Siguro nakita yung mga resibo ng Cebuana na may pinapadala. Tapos yung conversation namin. Nahuli siya ng asawa niya. So, pinagbantaan ako. Hindi na ako umulit doon ever since. Gaano po kadalas may mga ganyang eksena? Bihira naman eh. Minimal naman eh. Meron pang isa na nanggulo nung namatay yung tatay ko sa may kawayan, sa Burol. May pumuntang matrona doon gustong manggulo eh. Kasi hindi ko na siya pinupuntahan. Ayoko na. Tinigil ko. Kasi naging busy ako tapos kapapanganak lang ng misis ko. Nawalan ako ng time sa kanya. Namatay yung tatay ko by that time. Lumusob yun sa Burol eh. Hindi nga lang siya nakaporma kasi mga kamag-anak namin nandun. Meron gustong manggulo. Gusto niya akong kausapin kung bakit ayaw ko na pumunta sa bahay niya. Ayaw ko na siyang kausapin. Kaya lang, sabi ko, respetuhin mo yung solemn, yung ano namin ngayon, minamatayan kami. Sabi ko, pag-usapan natin yan sa mother time. Sabi ko ganun. Parang meron ganun ng gugulo. Kaya nga sabi ko sa inyo, nagkaroon man ako ng matronong kumita, gumulo din buhay ko at the same time. Sa tingin niyo po ba, Sir Alfred, in next 10 years, 5 years, kukunti ang mga ganitong kalakaran or mas lalong lalala? Sir, ganito eh. Ano natin yung factor na changing times. Mahirap ang buhay ngayon. So, ang prostitute dadami. Whether we like it or not, dadami ang prostitute, babae o lalaki. Plus, nagkaroon pa ng bisyo, ng mga sugal-sugal na ganyan. May mga addict, may mga drugs. Bumaba pa yung morality. Ibig sabihin, mas marami nang gustong pumatol sa ganyan, pumasok sa ganyan, hindi na inaalala kung ano sasabihin ng tao. So, ang demographics niyan, most likely, pabaksak ang natin yan, dadami ang prostitute. Mas dadami pala. Mas dadami, Yun nga po. At meron po sana ako idadagdag na sa mga nagsasabi sa amin na mga tao na nililibak kami at sinasabi na, Alfred, napakasama mong tao. Bakit ka nang di nagtrabaho? Bakit ka pumapatol sa matrona? Ba't hindi ka magtrabaho? Napakadungis mo, walang yaka, Alfred. Unang-una, isipin po natin, kami po naghahanap lang ng pangkabuhayan na easy money. Maaaring hindi kami nagtrabaho, hindi namin pinaghirapan, pero dugo at puso namin, inalay namin dito eh. No, hindi naman sa niro-romanticize namin o inaano ang prostitution dito. Apo. Na pinapublic namin na illegal na gawing legal ang prostitution. Pero explain namin yung side namin na hindi mangyayari itong side namin na nagbebenta kami kung walang bumibili. So dapat sisihin nyo rin yung bumibili sa amin. Bakit hindi nyo sisihin yung nakikita yung bumibili sa amin? Ba't lagi kami nagbebenta? Hindi naman magko-coexist tong dalawang bagay na to, isang nagbebenta at bumibili. Harmonious relationship yan So dapat partner yan, hindi mo lang kami nakikita. Saka wag mong sasabihin na masama kami. Alalahanin mo, baka ang tatay mo, bakla, hindi mo alam. Naging customer ko pala. Na may tinatago o closeted gay pala siya. Na hindi alam ng pamilya mo. Malay mo ang kuya mo o pinsan mo. Bakla pala na pinatulan ko. Sana intindihin mo din yun. Apo. Na meron din silang pangangailangan. Hindi sa sinusugarcoat ko. No? At doon naman sa mga tao na pinababayaan yung mga matatanda nila na ayaw alagaan, sa amin pumupunta. Pabayaan nyo na. Ayaw nyo alagaan
O, di ba? O sa amin nagpunta, binabayaran kami, naalagaan na, at least man lang, pinapasaya namin yung time of their life nila na sumaya. Totoo. Bigyan namin sila ng chance sa sumaya pa, no? At yun po, nagpapasalamat po ako sa Under the Surface ko kasi binigyan po kami ng chance na magpaliwanag dito na realidad ng buhay. At yun nga po, at wag po natin kakalimutang mag-click and mag-subscribe sa Under the Surface. At yun po, at maraming salamat po sa mga subscriber natin at sana hopefully, yun po, God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po.